Maaga pa lang ay nasa Global Tech Enterprises na si Pedring Salameta. Habang ang iba'y nagsisimula pa lamang magtimpla ng kanilang kape, naroon na si Mang Pedring. Tinutulak ang lumang cart na puno ng mga panlinis. May kahon itong puno ng basahan, bote ng panlinis, at isang walis na may tila buhay na mga hibla dahil sa tagal ng paggamit nito. Gaya ng dati, siya lang mag-isa ang nasa malawak na reception area ng opisina. Tahimik na nililinisan ang bawat sulok habang ang mga sahig ay walang kibo sa kanyang mabagal ngunit maingat na hakbang. Uy Mang Pedring, sigurado kang di ka pa nagre-resign? Mukha na kayong mas matanda sa building na to. Ang panunuksong salita ng isang batang empleyado, si Alex, na kararating pa lamang sa opisina. Nakangisi ito habang dinadaanan si Pedring, kasama ang dalawa pang empleyadong sabay-sabay na nagtatawanan. Si Pedring naman, ngumiti lang ng payak at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Wala siyang balak patulan ang mga ganitong biro. Hindi na bago sa kanya ang ganitong klaseng pagtatawanan. Pagkatapos linisin ang reception, nagtuloy siya sa pantry kung saan madalas nag-uumpukan ang mga empleyado bago magsimula ang trabaho. Habang pinupunasan ang mesa, nakaupo naman sa isang sulok si Carding, ang guard na kaedad na rin ni Pedring. Si Carding lang ang nakakaintindi sa kanya at sa tuwing nahihirapan si Pedring, siya ang karamay. Pare, mukhang pinagtripan ka na naman ni Rico at ng mga bata, ani Carding habang sumisipsip ng kape. Kailan ka ba lalaban sa mga yan? Kung ako sa'yo, ewan ko ba? Baka't sinagot ko na sila. Umupo si Pedring sa tabi ni Carding. Kinuha ang panyo mula sa kanyang bulsa at pinahid ang pawis sa noo. Hayaan mo na pare. Alam ko naman ang kalagayan ko. Matanda na ako, wala nang laban sa kanila. Basta trabaho lang ako ng maayos, okay na yon. Ngunit kahit pasabihin niyang ayos lang, kita sa mga mata niya ang lungkot. Tuwing nauuwi siya sa maliit niyang apartment, ang tanging kasama niya ay ang mga lumang larawan. Sa isang sulok ng kanyang bahay, may maliit na altar na puno ng alaala. Larawan ng kanyang asawang si Esther, na pumanaw na 10 taon na ang nakalilipas, at larawan ng kanyang anak na si Clarissa noong bata pa ito. Ang mga larawan ay may nakapulupot na rosaryo, tanda ng kanyang pananampalataya at pag-asa. Tuwing gabi, bago matulog, palaging hawak ni Mang Pedring ang lumang litrato ni Esther. Esther, mahina niyang bulong. Alam mo ba, minsan gusto ko na lang sumuko, pero naaalala ko ang sabi mo noon. Pasasaan ba't darating din ang araw na igagalang kanila? Kaso Esther, parang hindi ko na yata aabutan yon. Pagod na siyang maabuso ng mga tao sa opisina, ngunit kailangan niyang magtiis. May utang pa siya na binabayaran at hindi niya rin alam kung kayan siya magkakaroon ng pagkakataong makita si Clarissa. Minsan iniisip niya, kung makikita niya si Clarissa, ano ang sasabihin nito? Maaalala pa kaya siya? Sa kabila ng lahat, nagkukunwari siyang matatag dahil naniniwala siyang may patutunguhan pa ang kanyang pagsusumikap. Isang umaga, natipon sa boardroom ang lahat ng mga manager, kabilang na si Rico Buenafe. May malaking meeting tungkol sa bagong proyekto ng kumpanya. Habang abala ang lahat, nagtungo si Pedring sa conference room para linisin ito bago ang meeting. Hindi niya napansin na naiwan niya ang isang maliit na envelope sa mesa. Isa sa mga manager ang nakapansin nito at binuksan. Sa loob, may nakita itong handwritten note, pero imbes na magtanong kung sino ang sumulat, pinagtawanan na lang nila ang sulat. Siguro gawa na naman to ni Mang Pedring. Grabe na talaga, pati sulat niya ang tanda na rin. Biro ni Rico na ikinatawa ng buong grupo. Narinig iyon ni Pedring mula sa labas. Pinipilit niyang huwag magalit, ngunit ramdam niyang tumitibok ng malakas ang kanyang puso sa tuwing siya'y pinapahiya ng mga ito. Hindi niya maintindihan kung bakit napakahilig nilang apihin ang isang matandang tulad niya. Pagkatapos ng meeting, lumapit si Rico kay Pedring. "O Mang Pedring, baka gusto mo namang mag-request ng bagong uniforme. Baka naman kasi ayaw mo na kaming maawa sa suot mo. Pang 1960s pa yata yan eh." Hindi na sumagot si Pedring. Sa halip, gumiti lang siya at nagpatuloy sa paglilinis.
Ngunit sa kabila ng kanyang ngiti, ang kanyang puso ay puno ng pangungulila at kawalang pag-asa. Sa mga sumunod na araw, lalong tumindi ang pagtrato ng mga tao kay Mang Pedring. Tuwing magpapakita si Rico sa pantry, sasadyain niyang ihulog ang kanyang tasa ng kape para mapilitan si Pedring na linisin ito. Ang iba pang empleyado, gaya ni na Alex, Dindo at Lourdes, palaging gumagawa ng paraan para mapagtawanan siya. Mula sa pagbibiro sa kanyang mabagal na kilos hanggang sa paggawa ng mga kwentong barbero tungkol sa kanya. Pero sa gitna ng lahat ng ito, si Carding lang ang nanatiling matatag na kaibigan niya. Sa tuwing binibisita siya ni Carding, sinisigurado niyang mapapanggiti si Pedring kahit sandali lang. Pare, konting tiis na lang. Retire na rin ako sa susunod na buwan. Sa tingin ko, oras na para makahanap ka na rin ng ibang magagawa. Yung tipong hindi ka araw-araw ginaganito. Ngunit sumagot si Pedring, "Salamat pare, pero dito ko na siguro tatapusin ang trabaho ko. Alam mo naman, ito na lang ang pinanghahawakan ko. Isa pa, baka sakaling magbago rin ang tingin nila sa akin balang araw." Habang patuloy na humaba ang mga araw, nanatiling tahimik si Mang Pedring. Patuloy siyang nagtitiis sa pang-aapi at panlalait. Ngunit sa kabila ng kanyang kahinaan, may natitira pa ring liwanag sa kanyang mata. Lihim niyang iniisip, baka may mangyaring pagbabago. Baka sa kabila ng lahat ng ito, may mangyayaring makakabago sa buhay niya at magpapakita sa mga tao ng tunay niyang halaga. Si Pedring Salameda, bago pa man siya naging janitor, ay isang kilalang guro sa isang pampublikong paaralan sa probinsya. Iginagalang siya ng mga magulang at estudyante dahil sa kanyang dedikasyon. Sa mahabang panahon ng pagtuturo, naipakita niya ang kanyang malasakit sa edukasyon at marami ang nagsasabing naging inspirasyon siya para sa kabataan. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Isang araw, napabalitang nawawala ang bahagi ng pondo ng eskwelahan. Halagang dapat sana ay para sa pagbili ng mga bagong aklat at gamit sa laboratorio. Dahil siya ang huling pumirma sa ilang mga dokumento at madalas niyang hawak ang susi ng opisina, si Pedring ang unang napagbintangan. Kahit na anong paliwanag ang gawin niya, hindi siya pinakinggan. Ang bawat salita niya ay tila natutunaw sa alingaw-ngaw ng paninisi. Ang matagal na niyang reputasyon bilang mabuting guro ay unti-unting nadurog at sa huli tinanggal siya sa kanyang posisyon. Ang karanasang ito ay naging isang masakit na sugat na hindi basta-basta maghihilom. Umuwi siya isang gabi na balisa at halos hindi makatingin sa kanyang asawa. Ang kanyang asawang si Esther, sa kabila ng lahat, ay nanatiling matatag sa kanyang paniniwala na inosente si Pedring. "Alam kong hindi mo magagawa yun, Pedring," sabi ni Esther habang hawak ang kamay niya. "Alam kong may plano ang Diyos. Hindi ito ang katapusan." "Pero, Esther, paano pa nila paliniwalaan ang sasabihin ko?" Sagot ni Pedring na tila nawalan ng lakas. "Lahat ng itinayo ko, lahat ng pinaghirapan ko, nawala na lang ng ganon." Sa paglipas ng mga araw, lalong lumaki ang tsismis tungkol kay Pedring sa kanilang lugar. Ang dating mainit na pagbati ng mga kapitbahay ay napalitan ng malamig na tingin. May mga bata sa kalye ang umiiwas kapag nadadaan siya. At kahit ang dati niyang mga kasamahang guro ay tila hindi na rin nagtitiwala sa kanya. Hindi nagtagal, napilitan si Pedring na lisanin ang kanilang probinsya. Binitbit niya ang kanilang kaunting naipong gamit, nagpaalam sa mga natitira niyang kaibigan at sinimulan ang panibagong buhay sa lungsod. Sa kabila ng kanyang kahihiyan, pinilit niyang maghanap ng trabaho at sa huli, natanggap siya bilang janitor sa Global Tech Enterprises. Ang buhay na dating puno ng respeto at tiwala ay ngayon pinalitan ng araw-araw na paglilinis, pagpunas ng sahig at pag-aayos ng mga basura. Hindi naging madali ang buhay sa lungsod. Dumating ang panahon na ang kanyang asawang si Esther ay nagkasakit. Isang malubhang sakit ang dumapo rito, cancer. Sa kabila ng kanyang pagtityaga sa trabaho, hindi kayang sagutin ng kanyang kinikita ang pagpapagamot sa asawa. Sa huli, napilitang magkasya si Pedring sa simpleng mga gamot at home remedies na di naman kayang pigilan ang paglala ng karamdaman ni Esther. Hanggang sa tuluyang pumanaw ang kanyang minamahal. "Mang Pedring, paano na to? Sinong mag-aalaga sa'yo?"
Tanong ni Carding, ang kaibigan niyang gwardya, isang gabi sa kanilang munting kwentuhan. Hawak ni Pedring ang isang lumang larawan ni Esther. Okay lang ako pare, sagot ni Pedring, pilit na pinipigil ang kanyang luha. Ang mahalaga, nasa mabuting kalagayan na si Esther ngayon. Ako na lang tong magtitiis. Ang larawan ni Esther ay naging inspirasyon ni Pedring sa araw-araw niyang pagtitiis sa opisina. Isinilid niya ito sa isang maliit na plastic na frame at inilagay sa isang bulsa ng kanyang cart. Tuwing umaga, bago simulan ang trabaho, tinitignan muna niya ito. Esther, gabayan mo ko ha. Isang araw, gusto kong makita ulit ang anak natin. Ang anak nilang si Clarissa ay matagal nang nawalan ng komunikasyon sa kanya. Sa sobrang kahihiyan sa nangyari noon, hindi nagawang harapin ni Pedring ang anak. Lumaki itong malayo sa kanya. At sa bawat taon na dumaan, lalong bumibigat ang kanyang kalooban. Palaging tanong ni Pedring sa sarili, paano kung hinahanap din ako ng anak ko? Ano na kaya ang iniisip niya tungkol sa akin? Isang gabing mag-isa siyang naglilinis ng opisina. Bigla niyang nadama ang bigat ng kanyang sitwasyon. Hinugot niya ang lumang litrato ni Clarissa noong bata pa ito, suot ang uniforme ng kindergarten. Matagal niya itong pinagmasdan. Clarissa, anak, kung alam mo lang kung gaano kita gustong makita, bulong niya. Hiyang-hiya akong magpakita sa iyo. Pero darating ang araw. Dahan-dahan niyang binalik ang litrato sa bulsa at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Ngunit sa aloob-looban niya, isang munting liwanag ang muling sumisilip. Sa kabila ng lahat ng kahihiyaan, lungkot at pagkawala, umaasa si Pedring na balang araw, magkakaroon siya ng pagkakataong maibalik ang nasira niyang buhay. Gaya ng dati, nagsimula ang umaga ni Pedring sa pag-aayos ng sahig at pagpuputik sa paligid ng opisina. Habang binabayo ng mop ang tiles, naririnig niya ang mga yabag ng mga empleyado na papasok sa kanilang mga cubicle. Ang tunog ng kanilang pag-uusap at pagtawa ay nagiging parang musika na patuloy niyang naririnig sa araw-araw. Musika na madalas may kasamang insulto para sa kanya. Uy, si Mang Pedring, hero ng mga mop. Pangaasar ni Alex habang bitbit ang tasa ng kape. Kasabay nito ang pagtawa ng dalawang kasamahan niyang sina Dindo at Lourdes. Minsan pa, ipapakita nila ang marurumi nilang sapatos. Pipilitin si Pedring na magpahid ng mas malakas sa sahig para mawala ang mga marka. Galingan mo, Mang Pedring, sabi ni Lourdes. Nakangising parang nangaalas ka. Kasi kung hindi, baka makapulot ka ng award para sa dirtiest floor of the year. Natigilan lang si Pedring sandali, pero hindi sumagot. Sinanay na niya ang sarili sa ganitong mga biro, kahit palingid sa kaalaman ng iba, may pinu itong kurot sa kanyang kalooban. Nagtuloy siya sa paglilinis, tahimik na tinatapos ang kanyang trabaho, habang patuloy na tumatawa ang tatlo sa likod niya. Isang araw, habang break time, lalo silang nagkapangahas. Sadya nilang iniwan ang mga baso ng inuming papel sa sahig na parang sinadya upang dagdagan pa ang trabaho ni Pedring. Isa-isa nilang ipinagtatapon ang mga nakain nila sa lapag. O sige, tapos na kami dito, bahala ka na, Mang Pedring, sabi ni Dindo, sabay hagalpak ng tawa. Lumapit si Lourdes, hinulog ang basurang hawak at sabay na tumingin kay Alex. Pare-pareho nilang binagsak ang laman ng kanilang mga pinggan sa sahig. Si Pedring, kahit nag-aalab na ang damdamin, ay pinigilan ang sarili. Kinuha niya ang kanyang walis at dustpan at marahang pinulot ang kalat. Ganon talaga ang buhay, Mang Pedring. Linis lang ng linis. Narinig niyang bulong ni Alex, sabay paglakad palabas. Habang patuloy si Pedring sa kanyang ginagawa, bumalik sa alaala niya ang tinig ng kanyang asawa. Noon pa man, kapag napapagalitan siya sa trabaho o may naririnig na di maganda tungkol sa kanya, si Esther ang palaging nagbibigay ng lakas. Pasasaan ba't darating din ang araw na igagalang kanila? Lagi nitong sinasabi habang hinahaplos ang kamay niya. Sa tuwing naiisip niya ang mga salitang iyon, tila gumagaan kahit paano ang bigat sa dibdib. Ngunit ngayon habang naririnig pa rin ang hagikhikan ng mga empleyado, hirap siyang muling maniwala sa payo ng kanyang yumaong asawa. Pag-uwi niya, gaya ng nakasanayan, tahimik niyang binuksan ang pintuan ng maliit niyang apartment.
Binati siya ng malamlam na ilaw mula sa munting lampshade sa kanyang mesa. Nilapag niya ang dala niyang bag sa sahig at naupo sa upuan na malapit sa bintana. Sa tapat ng mesa ay naroon ang maliit na altar kung saan naroon ang larawan ni Esther. Tinitigan niya ito ng ilang minuto, parang sinasabi sa kanyang isipan, "Esther, parang hindi ko na yata kaya. Wala namang nababago kahit magpakabait ako." Sa kabila ng kalungkutan, alam niyang hindi siya pwedeng sumuko. Kahit anong hirap ng araw, umaasa pa rin siyang balang araw, bago man lang siya magretiro, magbabago ang tingin ng mga tao sa kanya. Iniisip niyang isang araw, kahit na hindi sila humingi ng tawad, basta makita niyang may respeto sa mga gawa niya, magiging masaya na siya. Ito ang kanyang munting pangarap, ang tanging panghawakan na nagbibigay lakas sa kanya para bumangon muli sa tuwing natatapos ang araw. Kinaumagahan, bago pumasok, muli niyang binuksan ang drawer ng lumang mesa. Kinuha niyang isang maliit na kahon kung saan nakaipit ang isang lumang panyo. Binuksan niya ito at muling nakita ang pamilyar na larawan ni Esther. Tila hinahanap niya ang sagot sa larawan ng kanyang asawa, ngunit nanatiling tahimik ang mga mata nito. Hinaplos niya ang larawan at muling binalikan ang mga araw na puno ng pag-asa. Napapikit siya saglit at huminga ng malalim. Masasaan ba't darating din ang araw na igagalang kanila? Pabulong niyang ulit sa sarili. Kahit mahirap, alam niyang kailangan niyang manatiling matatag. Maaaring hindi pa ngayon, pero balang araw darating din ang pagkakataon na magpapasalamat ang mga taong pinaglilingkuran niya. Darating ang araw na mararamdaman niyang hindi siya inutil, na kahit janitor lamang siya, may halaga ang kanyang mga ginagawa. At sa araw na iyon, tiyak, mas maluwag na niyang maihaharap ang sarili sa harap ng anak niyang si Clarissa. Maagang pumasok si Mang Pedring sa opisina. Karaniwan araw yon, tahimik niyang nilinis ang mga mesa, winalis ang mga sahig, at inisa-isa ang mga basurahan sa bawat cubicle. Hindi niya inakalang magiging kakaiba ang araw na iyon. Ngunit sa isang sulok ng conference room, may kung anong bagay na agad nakatawag sa kanyang pansin. Isang manipis na folder na may nakalagay na confidential ang nakasilip mula sa bukas na basurahan. Dahan-dahang nilapitan ni Pedring ito. Nag-aalangan kung dapat ba niyang tingnan. Ngunit sa kabila ng kaba, dinukot niya ang folder, sinilip ang laman, at agad na napansin ang pamilyar na pirma ni Rico Buenafe sa ilang dokumento. Sa unang tingin pa lang, alam niyang hindi ito simpleng papeles. May mga numero at transaksyon na tila nagbubunyag ng isang bagay na mas malaki pa kaysa sa kanyang naisip. Agad niyang sinara ang folder, sinigurado na walang ibang nakakita, at itinago ito sa likod ng kanyang cleaning cart. Habang naglalakad pabalik sa maintenance room, kumakabog ang kanyang dibdib. Ano nga ba ang nakita niya? Sa unay, ayaw pa sana niyang tingnan uli. Ngunit ang kanyang kuryosidad at kutob ang nagtulak sa kanya. Sa kanyang munting locker, sinigurado niyang walang ibang tao bago binuksan muli ang folder. Mga memo, invoices, may mga pirma pa ni Rico. Bulong niya sa sarili. Habang iniisa-isa niya ang mga papel, unti-unti niyang naintindihan. May mga fund transfer, mga resibo na tila nagpapakita ng halagang hindi pumapasok sa dapat nitong puntahan. Iba't ibang pundo na para sa proyekto ng kumpanya, ngunit mukhang ginamit sa ibang bagay. Diyos ko, ganito pala ang ginagawa nila. Mahina niyang usal. Mula noong araw na iyon, naging mas maingat siya. Araw-araw, habang nililinis ang mga opisina, sinisilip niya ang basurahan. Hindi na para sa kalat, kundi para sa posibleng ebidensya. Marami pa siyang nahanap, mga itinapong printout ng email chains, mga scratched out na halaga sa vouchers, at iba't ibang uri ng dokumento na kapag pinagsama-sama ay nagbibigay ng malinaw na larawan ng korupsyon sa kumpanya. Habang pinupulot niya ang mga nakakalat na papel sa isang mesa, pumasok si Rico. "O Mang Pedring, ang aga mo naman maglinis," sabi nito. Tumawa pa si Rico, pero hindi siya nakahalata sa ginagawang pagdampot ni Pedring sa mga kalat. "Normal lang po sir, trabaho lang," sagot ni Pedring, sinikap itago ang kaba sa kanyang boses. Sa loob-loob niya,
Nag-iisip na siya kung paano niya maitatago ang mga natuklasan. Dumating ang araw na halos mapuno na niya ang isang envelope ng mga ebidensya. Kapag pauwi na siya, dinadala niya ito sa maliit niyang apartment, sinisiguradong nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Paulit-ulit niyang binabasa ang mga papel at habang tumatagal, lalong lumilinaw ang larawan. Hindi lamang simpleng katiwalian ang nangyayari. May mga implikasyon ito na maaaring makasira sa reputasyon ng kumpanya. Ngunit sa bawat papel na nakikita niya, kasabay rin ang takot. Ano ang mangyayari kapag nalaman nilang siya ang may hawak ng mga dokumentong ito? Ano ang maaaring gawin ni Rico at ng iba pang sangkot kung mahuli nila siya? Madalas habang hawak niya ang mga ebidensya, naiisip niyang itapon na lang ang mga ito at magkunwaring walang nakita. Ngunit sa bawat pagkakataong iyon, naalala niya ang mga sinabi ni Esther noon. Kung alam mong tama ang ginagawa mo, huwag kang matakot. Kahit ano pa ang mangyari, ang mahalaga ay nalaman ng iba ang totoo. Bawat gabi, bago siya matulog, nilalabas niya ang envelope mula sa ilalim ng kama, tinitingnan muli ang mga dokumento at iniisip kung kailan niya ito gagamitin. Naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Kung babasagin niya ang katahimikan, hindi lang sarili niyang kalagayan ang maaapektuhan, kundi ang buong kumpanya, maging ang iba pang empleyadong inosente. Ngunit sa kabila ng lahat, ang isang bagay ang nagiging dahilan para magpatuloy siya. Ang pag-asang balang araw, mababago niya ang tingin ng mga tao sa kanya. Mahal, sana gabayan mo ako, bulong niya minsan habang tinititigan ang larawan ni Esther. Ayokong madala ako ng takot. Sana lang may maganda itong kalalabasan. Sa mga sumunod na linggo, mas naging maingat si Pedring. Hindi na lang siya nagtitiyaga sa pang-aapi ng mga empleyado. Unti-unti na rin siyang nagiging matalas sa pagmamasid. Sa bawat araw na dumadaan, mas nagiging malinaw ang plano niya. Hindi na siya basta janitor na tahimik at nagpapalampas ng mga insulto. Ngayon, isa na siyang tagapangalaga ng katotohanan. Bagamat hindi pa niya alam kung paano ito ibubunyag, alam niyang darating ang tamang oras. Sa kabila ng takot, mas malaki ang kanyang pag-asa. Lihim niyang pinanghawakan ng mga ebidensya na magpapakita sa lahat ng hindi nila nakikita. At sa kabila ng pananatili sa anino ng korupsyon, alam niyang ginagawa niya ito hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa mga empleyadong walang kamalay-malay sa nangyayari sa itaas. Sa bawat hakbang, sa bawat pag-iingat, mas lumalapit siya sa araw na hindi na lamang siya pagtatawanan, bagkus siya ang magiging daan para mabago ang kanilang tadhana. Kung anuman ang kahusayan sa trabaho ni Rico Buenafe, masasabing kaakibat nito ang kawalang-galang niya sa mga tao sa paligid. Ang kanyang pangalan ay kilalang-kilala sa opisina bilang isang masipag na manager na bihasa sa paghahawak ng proyekto. Ngunit kasabay nito, mas kilala siya sa pagiging mapanlait at mapang-abuso. Sa tuwing may problema, si Rico ang unang nagtuturo ng daliri sa iba. At ang madalas niyang target, walang iba kundi si Mang Pedring. Bilisan mo nga dyan. Madalas niyang sigaw kapag nadadaanan niya si Pedring na nagwawalis sa hallway. Aabutan tayo ng linggo, ikaw pa rin ang hindi tapos. Pati walis, parang antik na tulad mo. Ang mga ganitong salita ay natural na para kay Rico. Hindi ito binibigyan ng timbang ng mga empleyado, lalo't takot din sila sa kanya. Kilala si Rico bilang malapit sa mga nasa taas, ang kanyang mga boss. Sa tuwing may budget proposal o project update, hindi maaaring walang pangalan ni Rico sa listahan ng mga nag-apruba. Pero sa kabila ng kanyang koneksyon, may tinatago itong lihim. Sa isang panlabas na presentasyon, laging magaling si Rico maglahad ng mga numero. Nakaupo siya sa harap, hawak ang pointer, at ipinepresenta sa mga executive ang growth charts at performance metrics na tila perpektong sinukat at niluto. Ngunit lingid sa kaalaman ng iba, marami sa mga pondong ipinapasok niya sa proposal ay napupunta sa sarili niyang bulsa. Hindi lahat ng project fund ay aktual na ginagamit para sa proyekto. Ilang porsyento nito malinis at maayos niyang itinatabi. Isang bagay na matagal na niyang ginagawa at hindi pa siya nahuhuli. Sa gabi, matapos ang maghapong trabaho,
Madalas magpunta si Rico sa maliliit na poker game sa isang private club. Sa sugal, natutunan niyang magpalipat-lipat ng yaman. Ngunit dito rin siya nalubog sa malaking utang. May mga panahon na kinakailangan niyang umutang sa di kilalang mga financier upang makabawi. Ang perang iniipit niya mula sa kumpanya ay nagiging bailout sa kanyang mga pagkatalo sa mesa. At habang tumataas ang kanyang pagkakautang, lalong humihigpit ang kapit niya sa kanyang posisyon. Alam niyang kung mawawala ito, wala na siyang mapagkukunan. Isang gabi, habang naglalaro ng poker, dumating ang isa sa mga nagpapautang sa kanya. Si Gardo, isang dating kolektor, ang siyang kumakalabit kay Rico mula sa likuran. Lumapit ito, halatang may puwersang naninita. Rico, hanggang kailan mo balak magbayad? Huwag mong kalimutang malaki na ang inutang mo sa amin. Madiin nitong sinabi. Napilitan si Rico na ilabas ang ilang salaping na tabi mula sa kanyang pondo. Humugot siya ng bundle ng pera mula sa bulsa ng kanyang coat, tapos inabot iyon kay Gardo. Pasensya na pare. Eto, isara mo na muna tong buwan na to. Magpapasa ako ng bago kong proposal next week. Magkakalaman na ulit tayo. Sabi ni Rico na may ngisi, pero halatang kinakabahan. Huwag mong kakalimutang mahirap ang may utang sa akin, Rico. Babala ni Gardo bago ito tumalikod at umalis. Pagbalik ni Rico sa mesa ng poker, halos hindi na siya makapag-concentrate. Ang bawat tira ng baraha ay parang nakatuon sa kanya. Ang mga taya na dating laro lamang, nayo'y nagiging seryosong alalahanin. Alam niya kung mabunyag ang kanyang ginagawa, lahat ng koneksyon niya'y maglalaho, pati ang kanyang kapangyarihan sa opisina. At para sa isang taong gaya niya na nakasanayan ng may kontrol, ang ideyang mawalan ng lahat ay mas nakakatakot pa kesa sa pagkakautang. Bukas, bagong araw, magpapasa ako ng panibagong proyekto. Mare-replenish ulit ang mga account. Bulong ni Rico sa sarili habang palabas ng club. Ngunit kahit gaano pa siya kagaling sa pagliliko ng pondo, unti-unti na ring nakakahalata ang ilan sa mga empleyado. Hindi nila hayagang sinasabi, pero may bulungan na sa mga break room tungkol sa mga dugyot na transaksyon ni Rico. Maraming takot magsalita dahil sa impluensya niya, ngunit ang tahimik na usap-usapan ay tila lumalawak sa bawat buwan na lumilipas. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin si Rico sa kanyang estilo. May mga pagkakataong nagpapakitang gila siya sa harap ng mga boss upang lalo siyang mapuri. Kahit alam niyang ang ilan sa mga kasamahan niya ay naiirita sa kanya. Wala siyang pakialam kung masira ang reputasyon ng iba, basta't manatili siyang nasa taas. Sa kanyang isipan, lahat ng ginagawa niya ay para mapanatili ang kanyang lifestyle, ang kanyang posisyon at ang kanyang kapangyarihan sa kumpanya. Hanggat walang umaalma, patuloy niyang palalawakin ang kanyang sakop, kahit pa ang kabayaran nito'y mas malalim na uang at mas marami pang kaaway. Isang maaliwalas na umaga nang dumating si Marisa Castro sa opisina. Nakasuot siya ng corporate attire na maayos at elegante. May dalang bag na puno ng mga dokumento at may dalang aura ng profesionalismo. Isa siyang secret auditor na pinadala ng head office upang magsagawa ng tahimik na investigasyon sa mga reklamo ng katiwalian sa Global Tech Enterprises. Wala pang nakakaalam ng tunay niyang layunin, ngunit ang kanyang presensya ay agad na napansin ng lahat. Tahimik, ngunit mapanuri ang kanyang mga mata. Tila bawat galaw ng tao sa opisina ay nakakaagaw ng kanyang pansin. Good morning everyone! Bati ni Marisa sa unang araw niya. Tumango-tango ang ilang empleyado, ngunit karamihan ay abala sa kanilang mga ginagawa. Maliban kay Pedring, na kahit hindi umaasa, napansin agad ang kakaibang init ng boses ni Marisa. Habang pinupunasan niya ang glass door ng conference room, napahinto siya at sandaling tumingin sa babae. Parang may kung anong pamilyar sa kanyang muka, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Nang unang makita ni Marisa si Pedring, walang bahid ng pagdududa na siya'y ordinaryong janitor lang. Wala siyang ideya na ang matagal na niyang hinahanap na ama ay naruron lamang na nitatrabaho ng walang reklamo, naglilinis ng sahig at mesa na parang bahagi lang ng pader ng opisina.
Ngunit sa tuwing makikita niya si Pedring, may bahagi sa kanyang puso ang tila gumagalaw. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nararamdaman niyang may koneksyon siya sa matanda. Sa kabilang banda, si Pedring naman ay laging nararamdaman ang parehong damdamin sa tuwing napapadaan si Marisa. Ang kanyang mga mata ay parang nagtatago ng isang kwento na pilit niyang inaalala. Naging bahagi na ng routine ni Marisa ang pagdaan sa harapan ni Pedring tuwing magpapalit siya ng mga files sa storage room. Isang beses, habang binabati niya ang janitor ng simpleng good morning, napansin niya ang mahinhing ngiti nito. Parang may lungkot sa mga mata ni Pedring na hindi niya maipaliwanag. Ngunit sa halip na magtanong, ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho. Isang tanghali, habang nililinis ni Pedring ang hallway, lumapit sa kanya si Carding. Ang kanyang matagal ng kaibigan at ang tanging tao na palaging nakakausap niya ng masinsinan. Nagbiro si Carding, "Pare, napansin kong lagi kang nakaaligid yan sa bagong empleyado ah. Mukhang may gusto ka yatang itanong." "Wala naman pare," sagot ni Pedring, bahagyang umiwas ng tingin. Ngunit sa totoo lang, matagal na siyang nagtatanong sa kanyang sarili kung paano nga ba makakausap ang bagong empleyado nang hindi siya mapapahiya. Sa dami ng mga taon na lumipas mula noong huli niyang nakita ang anak, at sa dami ng sakit na kanyang kinimkim mula noon, hindi niya alam kung saan siya magsisimula. "Alam mo, Carding," bulong ni Pedring habang tinutulak ang kanyang cleaning cart, "hindi ko maintindihan. Kapag nakikita ko siya, parang nararamdaman ko na dapat akong lumapit. Pero paano naman ako? Isa lang akong janitor at siya." "Hoy pare, huwag mo namang ibaba masyado ang sarili mo," sabat ni Carding. "Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo. Ang importante maging totoo ka, hindi kailangang magpanggap." Napatango-tango si Pedring, ngunit nanatiling nag-aalangan. Lumipas ang ilang araw, at sa bawat pagkakataong makikita niya si Marisa, naiisip niya ang payo ni Carding. Ngunit sa tuwing malapit na siyang magsalita, pinipigilan siya ng kaba. Ang kanyang isip ay puno ng tanong, paano kung hindi niya ako matanggap? Paano kung galit siya sa akin? Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang ideya na marahil ang babaeng ito ay ang kanyang anak ay hindi niya maiwaksi. Sa isa pang pagkakataon, naabutan ni Pedring si Marisa sa storage room, abala sa paghahanap ng isang lumang file, habang nagpapahid siya ng dumi sa salamin sa isang tabi. Napansin niyang nahulog ang isang folder mula sa kamay ni Marisa. Agad siyang lumapit upang damputin ito. "Pasensya na ma'am, nadulas lang yata," sabi niya. Iniabot ang folder. Ngumiti si Marisa. "Salamat, napansin ko. Kayo ang palaging naglilinis dito. Ang sipag ninyo." Hindi sinasadya. Napangiti si Pedring sa papuri. "Trabaho lang po ma'am. Ayaw ko naman pong may makitang madumi ang mga empleyado." Habang pabalik siya sa kanyang cart, naramdaman niya ang kakaibang saya sa simpleng pag-uusap nila. Kung sa ibang pagkakataon, baka nagpadalos-dalos na siya sa pagsasabi ng kanyang nararamdaman. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang kailangan niyang maging maingat. Matagal na niyang hinintay ang araw na makikita niyang muli ang anak, at bagamat hindi pa siya sigurado, ang posibilidad na si Marisa ang kanyang Clarissa ay sapat na upang muling bumukay sa kanyang pag-asa. "Paano kaya, Carding?" tanong ni Pedring nang makita niya ulit ang kaibigan sa pantry. "Paano ko masasabing kung sakaling siya nga na matagal ko nang hinahanap ang anak ko?" "Huwag mong pilitin pare," sagot ni Carding. Tapik-tapik ang balikat ng matanda. "Darating din ang oras. Basta maging bukas ka lang sa pagkakataon. At siguro, unti-unti mo siyang makikilala. Kung siya nga ang hinahanap mo, malalaman mo rin." Muling napaisip si Pedring. Hindi man niya alam ang eksaktong paraan o ang tamang oras, isa lang ang sigurado. Hindi niya hahayaan ang pagkakataon na muling mabuo ang pamilyang matagal na niyang hinahanap. Nagsimula ang lahat nang magpanggap si Marisa Castro bilang simpleng staff ng Global Tech Enterprises. Ang mga papel na kanyang bitbit ay hindi lang basta regular na dokumento, kundi mga sikreto ng kumpanya na hindi pwedeng mabunyag ng basta-basta. Isa siyang auditor na itinalaga upang himayin ang bawat transaksyon
at tuklasin ang katiwaliang matagal nang inuulat ngunit hindi pa napapatunayan. Sa kanyang tahimik at maingat na paraan ng pagtatrabaho, nagsimula siyang magtanong-tanong sa mga empleyado at magbasa ng mga lumang records. Halos lahat ng tao ay wala pang ideya kung sino siya talaga. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang kanyang pinakahinahanap na sagot ay nasa katauhan ni Mang Pedring. Isang hapon, habang naglalakad si Marisa sa hallway, nakita niyang abala si Pedring sa paglilinis ng isang tagong kwarto. Nakaupo ito sa isang bangkito. Binabasa ang isang piraso ng papel na parang malalim ang iniisip. Hindi niya maiwasang mapatitig. Sa kabila ng maruming apron at luma nitong sapatos, may kung anong dignidad sa kilos ni Pedring na hindi maipaliwanag ni Marisa. "Kamusta po, Mang Pedring?" Bati niya nang dumaan. "Ayos lang po, ma'am." Sagot ni Pedring, hindi tumitingin ng diretsyo ngunit ramdam ang kaba. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa tuwing makikita niya si Marisa, parang gusto niyang magkukwento ng lahat ng kanyang nararamdaman. Ngunit pinipigilan niya ang sarili. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Marisa ang pagiging masipag ni Mang Pedring. Lagi itong nakabantay sa mga kwarto, naglilinis ng mga sahig, at tila lagi itong may sinusulyapan sa mga basurahan. Parang may hinahanap. Napukaw nito ang interes ni Marisa. Sa isa niyang araw na pag-iimbestiga, kinausap niya si Pedring habang nag-aayos ito ng mga supply sa storage room. "Mang Pedring, curious lang po ako," simula ni Marisa, habang hawak ang isang folder. "Bilang matagal na kayong nagtatrabaho dito, ano po ang napapansin ninyo sa sistema ng kumpanya?" Nag-isip si Pedring sandali bago sumagot. "Sa tagal ko na rito, ma'am, masasabi kong marami na akong nakitang papeles na parang hindi tama. Pero wala naman akong magawa. Isa lang po akong janitor." May haling lungkot at pagsuko ang tono ng boses ni Pedring. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, naramdaman ni Marisa na maaaring mayroon itong alam. Kaya't hindi niya tinantanan ang pagbibigay ng maliliit na tanong tuwing may pagkakataon. Si Pedring naman, bagamat nag-aalangan noong una, unti-unting nagtitiwala sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may kislap sa mata ni Marisa na nagpapaalala sa kanya ng isang tao, ng kanyang anak na matagal na niyang hinahanap. Sa mga susunod na linggo, si Pedring ay naging tahimik na tagapagtulong ni Marisa. Kapag may nakikita siyang mga naiwang dokumento o mga resibo sa basurahan, kinokolekta niya ito at palihim na ibinibigay kay Marisa. Ang mga nakukuha niyang impormasyon ay nagbubukas ng mas malalim na katotohanan. Hindi lang si Rico ang sangkot sa katiwalian, kundi pati ang ilan pang senior managers na matagal nang nagtatakip sa bawat iligal na transaksyon. Habang tumatagal, naramdaman ni Marisa ang bigat ng sitwasyon. Ang akala niyang simpleng internal investigation ay nauwi sa malalim na konspirasi. Sa bawat araw na nadaragdagan ang ebidensya, mas tumitindi ang tensyon sa opisina. Si Rico, nakilala sa pagiging kampante at mayabang, ay tila biglang naging balisa. Madalas siyang makikitang nakikipag-usap sa telepono, bumababa ng boses at palaging nakakunot ang noo. "Bakit parang ang tahimik ng mga tao ngayon?" tanong ni Rico sa kanyang assistant, si Alex, isang araw. "Parang may nangyayari na hindi ko alam." "Sir, baka naman normal lang po yan. Relax lang kayo," sagot ni Alex. Pero ramdam na rin niya ang kakaibang atmosfera sa opisina. Habang tahimik na nag-oobserba, naramdaman ni Marisa na lumalapit ang loob niya kay Pedring. Sa bawat pag-uusap nila, lalo niyang nakikita ang kabutihang loob ng matanda. Ngunit ang hindi niya alam, ang lalaking ito ay ang mismong taong matagal na niyang hinahanap, ang ama niyang hindi niya nakasama ng maraming taon. Isang gabi, nag-usap sina Pedring at Carding sa pantry. "Carding, mukhang malaki ang naitutulong ni Ma'am Marisa sa opisina, ano?" sabi ni Pedring habang iniinom ang mainit na kape. "Oo pare, pero ikaw ha, mukhang malapit na siya sa'yo," sagot ni Carding, sabay kindat. "Ano na? Aaminin mo na ba?" Ngunit umiling si Pedring. "Hindi pare, hindi pa panahon. Kahit ako hindi ko sigurado.
Paano kung nagkakamali lang ako? Paano kung hindi siya yon? Kung ako sa'yo, pare, sundin mo ang kutob mo, payo ni Carding. Minsan, mas tama pa ang puso kesa sa utak. Habang nag-uusap ang dalawa, nasa kabilang hallway naman si Marisa, tahimik na nagbubuklat ng mga dokumento. Naririnig niya ang halakhak ni Rico at ilang empleyado sa break room. Pero alam niyang sa ilalim ng ingay na iyon ay may mga taong nagsisimulang mangamba. Alam niyang lumalapit na siya sa katotohanan. Ngunit hindi niya alam na sa bawat ebidensyang nakakalap niya, hindi lamang korupsyon ang mabubunyag, kundi pati ang isang personal na koneksyon na matagal nang nawala. Isang umaga, bumangon si Pedring ng mas maaga kaysa sa nakasanayan. Habang pinupunasan ang lumang larawan ng kanyang asawa, tumingin siya sa bintana at pinagmasdan ang unti-unting pagliwanag ng langit. Ngayon ang araw. Matagal na niyang hinintay ang pagkakataong ito. At sa wakas, nararamdaman niyang panahon na upang ilabas ang katotohanan. Matagal na siyang nanahimik. Ngayon, hindi na. Pagdating niya sa opisina, dumiretso siya sa conference room kung saan karaniwang nagtitipon ang mga empleyado bago magsimula ang araw. Naroon si Rico, ang kanyang mga tauhan at ilang mga supervisor, abala sa pagtatawanan ang mga nakaraang kaganapan ng linggo. Tila walang anumang alalahanin ang grupo habang si Rico ay abala sa pagsasalaysay ng kanyang mga kwento ng tagumpay. Mga pre, grabe yung presentation ko kahapon. Ha? Solid ang sagot ng management. Malapit na talaga tayong makakuha ng bonus, ani Rico na may kasamang halakhak. Tawa ng tawa ang lahat. Tila walang alinlangan ang kanilang kumpiyansa sa mga sinasabi ni Rico. Ngunit habang abala sila sa kasiyahan, tahimik na lumapit si Pedring sa mesa. Hawak niya ang isang puting sobre na sa unang tingin ay parang simpleng papel lamang. Tumayo siya sa likod ng upuan ni Rico at walang imik na inabot ang sobre sa kanya. "Uy, ano to, Mang Pedring?" tanong ni Rico. Bahagyang nililingon ng matanda. Nagsimula ng magtawanan ang mga tauhan. "Ano na naman yang abot mo? Resibo ng panlinis?" Hindi sumagot si Pedring. Tahimik siyang nakatayo. Hindi kumikibo habang inaabot ni Rico ang sobre. Habang binubuksan ito ng manager, naroon pa rin ang ngisi sa kanyang mukha, kasama ang ngisi ng mga empleyado. Ngunit nang makita ni Rico ang unang piraso ng papel, unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Huminto siya sa pagtawa. Pati ang kanyang mga tauhan, napansin ang pagbabago ng ekspresyon ni Rico. Ang kanilang mga halakhak ay naging katahimikan. "Anong?" Hindi natapos ni Rico ang tanong niya nang humakbang si Marisa mula sa pintuan. May dala siyang folder na puno ng mga naipong ebidensya. Lahat ng ito ay nagkukumpirma sa mga ilegal na transaksyon ni Rico at ng kanyang mga kasamahan. Sa tingin ko, sapat na ang mga dokumentong yan para patunayan kung ano talaga ang ginagawa mo sa pondo ng kumpanya. Sabi ni Marisa sa malamig ngunit matatag na tinig. Nilapag niya ang folder sa mesa sa harap ni Rico, habang ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya. Ang buong opisina ay napuno ng katahimikan. Si Rico, na karaniwan ay punong-puno ng kumpanyasa, ay tila na blanko. Ang kanyang mga tauhan na dati nagtatawanan, ngayon ay hindi makatingin sa kanya ng diretso. Isang piraso ng papel ang inilabas ni Marisa mula sa folder. At walang salitang inilatag ito sa harap ng manager. "Rico," ani Marisa, diretsyong tumingin sa kanya. "Wala na kayong maitatago. Nandito na ang lahat ng ebidensya. Alam ko na ang lahat ng ginawa ninyo." Hindi makapagsalita si Rico. Lumalim ang mga linya sa kanyang noo at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam ang sasabihin. Ang mga dokumento, ang mga ebidensya, lahat ng ito ay nakahain sa mesa na tila isang hatol na hindi na niya matatakasan. Hindi pwedeng totoo to. Sa wakas ay nasambit ni Rico. Ngunit kahit ang sarili niyang boses ay parang walang lakas. Sinong nagsumbong? Napatingin siya kay Pedring. Ngunit ang matanday na natiling tahimik. Nakapamewang si Pedring. Diretso ang tindig. Ang kanyang muka ay walang galit, walang tuwa, tanging dignidad lamang. Hindi siya nagsalita,
hindi siya sumagot sa tanong ni Rico. Ang kanyang presensya, ang kanyang katahimikan ay tila sapat ng sagot. Napalitan ng galit ang takot ni Rico. Bigla siyang sumigaw, halos masira ang kanyang tinig. Sinong nagdala nito? Sinong traidor sa atin dito? Bulalas niya. Ngunit ang kanyang mga tauhan ay tila nagkanya-kanyang iwas ng tingin. Wala ni isa ang kumibo. Si Marisa naman, hindi na pinag. Rico, hindi na mahalaga kung sino. Ang mahalaga ay tapos na ang laro ninyo. Alam na ng head office ang ginagawa ninyo. Wala na kayong magagawa kundi harapin ito. Ang mga huling salitang iyon ay parang martilyong tumama sa kanya. Nawalan ng lakas si Rico. Umupo sa kanyang silya na parang bumigay ang kanyang mga tuhod. Ang mga tauhan niya ay nanatili sa kanilang mga pwesto. Walang imik, walang galaw. Ang kanilang dating pagiging kumpiyansa ay naglaho. Napuno ng bigat ang hangin sa silid at ang dating masayahing opisina ay naging lugar ng pangamba at kawalang katiyakan. Samantala, si Pedring nanatiling tahimik. Hindi siya nagsalita kahit isang salita matapos niyang iabot ang papel. Tila ang kanyang kilos lamang ang nagsabi ng lahat ng kailangan nilang malaman. Tumayo siya roon, buong dignidad, habang ang mga tao'y nakatingin sa kanya na para bang ngayon lang nila siya tunay na nakita. Sa oras na dumating ang mga tauhan mula sa Legal Department at Corporate Security, hindi na nagawa pang magpaliwanag ni Rico Buenafe. Ang ebidensya laban sa kanya ay higit pa sa sapat upang siya'y alisin agad sa pwesto. Habang palapit sa kanya ang dalawang security personnel, pilit niyang pinanghahawakan ng kanyang silya. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin, sigaw ni Rico. Ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Kahit ang dating malalapit niyang kasamahan ay tumalikod na rin, natatakot na madamay sa kanyang mga krimen. Dinala siya sa conference room kung saan iniintay ng legal team ang kanyang opisyal na pahayag. Ngunit kahit doon puro pagtanggi lamang ang kanyang sagot. Ang sumunod na mga araw ay puro headline. Top Manager of Global Tech facing corruption charges. Ang kanyang mga kasabwat, si Alex, Dindo at Lourdes, ay naharap din sa mga parusa. Ang ilan sa kanila ay formal na nasampahan ng kaso. Ang iba naman ay tinanggal agad sa trabaho. Unti-unting luminis ang opisina, hindi lang sa kalat kundi pati sa masamang sistema. Ang mga empleyadong dati takot na magsalita ay nakahinga na rin ng maluwag. Si Pedring, na palaging tahimik at mahinahon, ang biglang naging focus ng lahat. Bayani ang tawag sa kanya ng mga natitirang empleyado. Sa loob ng ilang linggo, walang ibang laman ang mga usapan kundi ang katapangan ni Mang Pedring na inilantad ang katiwalian sa kumpanya. Kahit ang mga top executives sa head office ay nagpahayag ng pasasalamat sa kanya. Ngunit para kay Pedring, hindi iyon ang mahalaga. Sa isang pulong kung saan binigyan siya ng sertipiko ng pagkilala, tumanggi siyang tanggapin ito. Pasensya na po, pero hindi ko po ito magagawa. Mahina niyang sabi habang iniabot ang sertipiko pabalik sa HR head. Hindi po ako naghahanap ng gantimpala. Gusto ko lang pong malinis ang pangalan ko at makatulong sa kumpanya. Sa gitna ng kanyang mapagkumbabang pagtanggi, tumayo si Marisa. Hawak ang mga natitirang dokumentong hindi pa nila natatalakay. Humakbang siya papunta sa harapan at tinawag si Pedring. Mang Pedring, maaari ba kitang makausap ng sarilinan? Tahimik na sumunod si Pedring sa kanya sa isang conference room. Doon, habang magkatapat silang dalawa, tahimik lang si Marisa sa unang ilang segundo. Halatang may gusto siyang sabihin, ngunit hindi alam kung paano sisimulan. Samantala, si Pedring, bagamat kalmado ang muka, ay kabado sa loob. Alam mo, simula pa lang nung tumating ako rito, may napansin na akong kakaiba sa'yo, ani Marisa. Hindi ko ito masabi agad, pero parang may koneksyon tayong dalawa na hindi ko maipaliwanag. Hindi agad nakapagsalita si Pedring. Tila ba natigil ang mundo sa paligid nila. Sa wakas, dahan-dahan niyang kinuha mula sa bulsa ang lumang litrato ng kanyang anak, isang larawan ni Clarissa noong bata pa ito. Inilapag niya ito sa mesa at tumingin kay Marisa. Ito, sabi niya, halos pabulong, ang anak ko. Ang tagal ko nang gustong makausap siya. Hindi ko alam kung paano sisimulan, pero napatigil siya at nagpakawala ng malalim na hininga. Pero nararamdaman kong ikaw yon.
Nagulat si Marisa, pero imbes na magalit o magtanong ng masakit, tahimik siyang tinitigan ng larawan. Unti-unting pumuno ng luha ang kanyang mga mata. Ito rin ang matagal ko nang hinahanap, sabi niya. Hindi ko rin alam kung paano kita hahanapin at hindi ko rin alam kung paano sasabihin sa'yo na. Napatigil siya, tinignan si Pedring at ngumiti. Tatay, ako si Clarissa. Ang mga salitang iyon ay parang musika sa pandinig ni Pedring. Hindi niya napigilang mapaiyak. Sa unang pagkakataon, natagpuan niya ang anak na matagal na niyang hinahanap. Sa loob ng ilang minuto, tahimik silang nagyakap. Ang damdaming bumalot sa kanila ay hindi maipaliwanag. Halo ng saya, lungkot at pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, pareho silang masaya na sa wakas ay muling nagtagpo ang landas nila. Ang kwento ni Pedring at ng kanilang muling pagkikita ay agad kumalat. Maging sa mga balita, naging laman ng headlines, si Mang Pedring, ang bayani ng Global Tech. Hindi lamang ang pagbunyag sa katiwalian ang naging highlight ng balita, kundi pati na rin ang personal na kwento niya. Ang janitor na nagtiis ng taon-taon upang mahanap muli ang anak. Pedring Salameda, janitor noon, bayani ngayon. Ito ang mga salitang lumitaw sa mga pahayagan, sa mga break room ng opisina, sa mga online forums at maging sa social media. Naging inspirasyon ang kwento ni Pedring. Mula sa pagiging tahimik at palaging nasa likod ng eksena, siya na ngayon ang sentro ng pag-asa ng marami. Sa mga araw at linggong lumipas matapos ang malaking investigasyon, unti-unting nagbago ang atmosfera sa Global Tech Enterprises. Ang dati isang karaniwang janitor lamang na halos hindi pinapansin o iginagalang, si Pedring Salameda ay biglang naging sentro ng usapan. Hindi na lamang ang kanyang pangalan ang tumatak sa mga bibig ng mga empleyado. Naging simbolo siya ng katapatan, lakas ng loob at pagkakaroon ng integridad sa harap ng lahat ng pagsubok. Kada umaga, kapag pumapasok si Pedring sa opisina, lahat ay bumabati sa kanya. Magandang umaga, Mang Pedring. Karaniwang sabi ng mga dati halos hindi man lang lumilingon sa kanya. Ang mga empleyadong dati nagtatawanan at nang iinsulto ay tila nahihiyang harapin siya. Ngunit may ilang lakas loob na humingi ng tawad. Isang araw, nilapitan siya ni Alex, isa sa mga dating tauhan ni Rico na palaging mapanukso noon. Mang Pedring, ani Alex, habang hawak ang kanyang tasa ng kape. Pasensya na po kung hindi maganda ang naging pakikitungo namin sa inyo dati. Ang totoo niyan, wala kaming karapatang gawin yun. At ngayon ko lang na-realize kung gaano kayo kabuting tao. Napangiti si Pedring. Okay lang yun. Hindi ko naman kinikimkim ang galit. Ang mahalaga, alam na natin kung ano ang tama at mali. Sabay tapik na sa balikat ni Alex. Sa tuwing break, makikita si Pedring na hindi na nagtatago sa sulok. Madalas na niyang kausap ang iba pang empleyado. At kapag may katanungan sila tungkol sa kung paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na ibunyag ang mga katiwalian, mahinahon niyang ipapaliwanag ang kanyang pananaw. Hindi ko naman talaga naisip na magiging ganito ang lahat. Wika niya minsan sa isang grupo ng mga bagong empleyado. Ang mahalaga sa akin noon ay linisin ang pangalan ko. Ayoko nang umalis sa mundong ito na dala pa rin ang mga maling paratang sa akin. Isang araw, habang pauwi siya, nakasabay niya si Marisa. Mahigpit pa rin ang yakapan nila sa tuwing magkikita. Salamat, Tay, sabi ni Marisa habang naglalakad sila papunta sa bus terminal. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko siguro malalaman kung ano talaga ang nangyayari sa kumpanyang ito. At higit sa lahat, hindi ko siguro kayo makikilala. Salamat din, anak, sagot ni Pedring. Sa totoo lang, napakabigat ng araw-araw noong hindi pa kita nakikita. Pero ngayon, parang wala nang hindi ko kayang harapin. Ngunit sa kabila ng pagbabagong tingin ng lahat sa kanya, si Pedring ay nanatili sa kanyang simpleng buhay. Tumanggi siya sa ilang alok na mas mataas na posisyon sa maintenance department. Pinili niyang manatili sa kanyang dating trabaho bilang janitor. Nang tanungin siya kung bakit, simple lamang ang sagot niya. Mahal ko ang ginagawa ko. Hindi naman sa posisyon nakikita ang halaga ng isang tao.
kundi sa kung paano niya ginagawa ang kanyang tungkulin. Habang patuloy siyang nagtatrabaho, mas madalas na rin niyang kasama si Marisa. Kapag Sabado't Linggo, madalas silang maghapunan sa maliit na karinderya na paborito nilang dalawa. Kahit may iba't ibang responsibilidad si Marisa bilang auditor, sinisigurado niyang makapaglaan ng oras para sa kanyang ama. Sila'y nagkukwentuhan tungkol sa nakaraan, sa mga pangarap ni Pedring na unti-unti na niyang nararamdaman na natutupad. Kung buhay lang si Esther, siguro ang saya niya ngayon. Minsang sabi ni Pedring habang iniinom ang mainit na kape. Matagal ko nang ipinangako sa kanya na aayusin ko ang lahat. At sa tingin ko, nagawa ko na rin yun. Oo tay, sagot ni Marisa. Ginawa ninyo ang higit pa sa kaya ng marami. Hindi ko alam kung kakayanin ko yun kung ako ang nasa lugar ninyo. Sa bawat araw na dumadaan, lumalalim ang respeto ng lahat kay Pedring. Kung dati tingin sa kanya hamak na tagalinis, ngayon ay tinitingala siya bilang isang tao na naging instrumento ng pagbabago. Ang kanyang pangalan ay hindi na lamang tinatawag upang maglinis ng basurahan. Siya na ang hinahanap ng mga empleyado kapag may nangangailangan ng payo o gabay. Sa huli, natupad na ni Pedring ang matagal na niyang hangarin. Malinis na ang pangalan niya at muli niyang natagpuan ang anak na matagal niyang inasam na makasama. Ang simple niyang buhay ay naging inspirasyon sa marami, at sa bawat mop na inilapat niya sa sahig, alam niyang bawat hakbang ay nagdala sa kanya patungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Isang araw, habang abala si Pedring sa paglilinis ng mga pintuan ng opisina, lumapit sa kanya si Carding. Hawak nito ang isang folder at may kakaibang ngiti sa labi. Kahit pa malapit ng magretiro, tila masigla pa rin ang dating gwardya. Pare, bungad ni Carding, nakausap ko na yung HR. Susunod na buwan, officially retired na ako. Diyan ka na muna ha. Tumawa ito ng mahina, ngunit may halong lungkot sa boses. Napahinto si Pedring. Pansamantalang ibinaba ang hawak niyang basahan. Huwag ka namang magsalita ng ganyan, Carding. Baka naman biglang magbago pa ang isip mo. Ngumiti si Carding. Pare, alam ko namang dyan ka na talaga. Ikaw ang bagay dyan. Itinuro nito ang folder. Balita ko, ikaw na raw ang gagawing supervisor sa maintenance. Deserve mo yon, pare. At least, hindi ka na lang janitor. Nakuha mo rin ang respeto ng lahat. Napangiti si Pedring pero umiling-iling. Hindi naman tungkol sa posisyon niyan, Carding. Pero kung yun ang makakabuti para sa lahat, tatanggapin ko na rin. Para sa iyo na rin to, bilang pasasalamat sa mga taon ng pagtutulungan natin. Sa sumunod na buwan, naging opisyal na ang pagbabago. Sa mata ng iba, parang maliit na hakbang lang ito. Ngunit para kay Pedring, ito'y simbolo ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Mula sa pagiging isang ordinaryong janitor na palaging pinagtatawanan, hanggang sa maging supervisor na tinitingala at pinakikinggan. Hindi naman nag-iba ang kanyang ugali. Nanatili siyang mapagkumbaba, palaging may ngiti sa muka at handang tumulong sa iba. Mang Pedring, paano niyo nagawang manatiling kalmado kahit noong panahon na binabastos pa kayo? Tanong ng isang batang empleyado sa kanya, minsang sila'y nagkakasabay sa pantry. Simple lang, sagot ni Pedring, habang hawak ang isang tasa ng mainit na tsa. Naalala ko lang lagi ang sinabi ng asawa ko. Napasasaan ba't darating din ang araw na igagalang kanila? Hindi naman kailangan ng galit o sigawan. Trabaho lang. Gawin mo nang maayos ang tungkulin mo at kusa na lang darating ang respeto. Ang ganitong uri ng payo ay hindi lamang sinasabi ni Pedring sa mga bagong empleyado. Lumapit na rin sa kanya ang ilang senior staff na dati hindi man lang siyang pinapansin. Ang iba'y humihingi ng tulong kung paano harapin ang mga mabibigat na desisyon, habang ang ilan naman ay nais malaman kung paano nagawa ni Pedring na manatiling matatag sa kabila ng lahat. Para sa kanila, hindi lang siya supervisor. Isa siyang mentor, isang tagapagbigay liwanag sa gitna ng mga hamon ng buhay sa opisina. Sa labas ng trabaho, muling bumalik si Pedring sa pagtulong sa mga nangangailangan. Kapag Sabado,
Madalas siyang pumunta sa community center kung saan may mga aktibidad para sa mga kabataan. Minsan, nagdadala siya ng mga gamit sa eskwela mula sa kanyang sariling ipon. Para sa mga estudyanteng nangangailangan, di ba, Esther? Bulong niya minsan habang nag-aayos ng mga notebooks at lapis. Sa kanyang isipan, kasama pa rin niya ang yumaong asawa at ginagawa niya ang lahat upang tuparin ang mga aral na iniwan nito. Salamat po, Mang Pedring, ani ng isa sa mga magulang na nakatanggap ng donasyon. Kahit supervisor na kayo, hindi niyo pa rin kami nakalimutan. Napangiti si Pedring. Wala namang magbabago sa pagtulong. Kung ano ang kaya ko, gagawin ko. Habang patuloy ang buhay sa opisina at sa labas nito, naging malinaw kay Pedring na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa posisyon o sa dami ng papuri. Para sa kanya, ang bawat araw na nagiging inspirasyon siya sa mga tao, yun ang pinakamahalaga. Ang pagiging supervisor ay hindi lamang tungkol sa pag-angat sa posisyon, kundi sa pagbibigay ng pag-asa at lakas ng loob sa mga tulad niya. Siya ngayon ang simbolo ng pagkakaroon ng pangalawang pagkakataon, ng pagkakamit ng respeto sa marangal na paraan at ng hindi pagsuko sa gitna ng mga pagsubok. Sa huli, ang naging kwento ni Pedring ay hindi lamang kwento ng tagumpay. Ito'y kwento ng puso, katatagan at pagkakaisa. Sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, alam niyang ginagawa niya ito hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat ng tao sa paligid niya. Sa kanya, napatunayan na ang simpleng buhay na puno ng malasakit ay sapat na upang mag-iwan ng malalim na marka sa puso ng iba. Isang umagang maaliwalas, tumulak si Pedring at ang anak niyang si Marisa patungo sa maliit na bayan kung saan siya isinilang at unang nakilala bilang guro. Habang nasa biyahe, tahimik lang si Pedring, pinagmamasdan ang tanawin mula sa bintana. Si Marisa naman, kahit abala sa pagbabasa ng dokumento, paminsan-minsan ay sinusulyapan ang ama, nagtataka kung ano ang tumatakbo sa isip nito. Tay, bungad ni Marisa nang mapansing tila malalim ang iniisip ni Pedring. Excited po ba kayo o kinakabahan? Ngumiti si Pedring, bagamat may halong lungkot sa kanyang mga mata. Pareho, anak. Matagal ko nang gustong bumalik dito, pero hindi ko inakalang mangyayari talaga. Nang makarating sila sa bayan, sinalubong sila ng malamig na hangin ng umaga at ng pamilyar na amoy ng nilagang mais na nagmumula sa maliit na tindahan sa tabi ng kalsada. Ang bawat kalye, puno ng mga alaala, mga panahong puno ng saya at ng mga araw na parang walang problema. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang parehong lugar ay nagdala rin sa kanya ng malaking kahihiyan. Sa pagpasok nila sa dating paaralang pinag-uruan ni Pedring, napansin niyang marami na ang nagbago. Mas moderno na ang gusali, mas malinis na ang mga paligid. Ngunit ang mga mukha ng mga tao, kahit marami ng bagong guro at estudyante, ay tila may kakaibang pagkakakilala pa rin sa kanya. Hindi na ito ang parehong lugar na minsan niyang iniwan. Pero ramdam pa rin niya ang koneksyon. Habang naglalakad sila, papunta sa opisina ng prinsipal, nakita nila ang ilang dating estudyante ni Pedring. Ngayon ay mga guro na rin. Ang mga mata ng mga ito ay napuno ng pagkagulat at kasiyahan nang makita siya. Sir Pedring, bulalas ng isa, si Reynaldo, na noon ay isa sa mga pinakamasigasig niyang estudyante. Sir, kayo na ba to? Matagal na naming hinihintay ang pagbabalik ninyo. Halos mapaiyak si Pedring sa narinig. Nako, Ray, ang laki mo na ha? Guro ka na rin ngayon? Opo. Sir, dahil sa inyo, hindi ko akalain na babalik kayo rito. Marami kaming gustong sabihin sa inyo. Napalingon si Reynaldo sa mga kasamahan niyang guro. Tumakbo sila pabalik sa mga classrooms upang ipaalam sa iba ang pagbabalik ng kanilang dating guro. Pagdating nila sa opisina ng prinsipal, isang pamilyar na mukha ang sumalubong kay Pedring. Si Ma'am Elsa, ang matagal ng prinsipal ng paaralan, ay agad na tumayo mula sa kanyang mesa. Sa unay, nahihiya itong humarap, ngunit sa huli, lakas loob na siyang nagsalita. Sir Pedring, sabi ni Ma'am Elsa habang bahagyang nakayuko,
Matagal na naming hinihintay ang pagkakataong ito. Gusto ko pong personal na humingi ng tawad sa nangyari noon. Malaki ang naging pagkakamali ng paaralan sa inyo. Patawad kung sa halip na ipagtanggol namin kayo, hinayaan naming mawalan kayo ng trabaho. Hindi po ito tama at ngayon ko lang napagtanto kung gaano kalaking kawalan ang inyong pag-alis. Pinakinggan ni Pedring ang bawat salita at sa halip na magalit, mahinahon niyang inabot ang kamay ng dating prinsipal. Ma'am Elsa, wala na yon. Ang mahalaga, nandito tayo ngayon. Masaya akong makita kayong lahat at ang pagbabagong nangyari dito. Ang mga guro, ang mga dating estudyante, pati ang mga bagong tao sa paaralan ay nagtipon-tipon sa conference hall para salubungin siya. Isang simpleng programa ang ginawa upang parangalan ang dating guro. Habang nakatayo sa harap, hawak ang mikropono. Halos hindi makapagsalita si Pedring sa dami ng emosyon. Ila bumalik lahat ng alaalang matagal na niyang binalikan sa isipan. Ang kanyang silid-aralan, ang mga estudyanteng nagtataas ng kamay, ang mga gabing nagpaplano ng leksyon. At sa lahat ng ito, naramdaman niyang muli ang init ng pagtanggap ng kanyang komunidad. Maraming salamat sa inyong lahat, sabi ni Pedring. Noong umalis ako rito, akala ko tapos na ang lahat. Pero ngayon, sa inyong mga ngiti, sa inyong mga salita, naibalik ninyo ang dati kong paniniwala. Salamat at muli ninyo akong tinanggap. Bago sila umuwi, dumaan si Pedring at Marisa sa dati nilang tahanan. Isang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Maraming taon nang hindi inirhan. Binasag nila ang katahimikan habang pinapasok ang bawat sulok nito. Naroroon pa rin ang mga lumang larawan ni na Pedring at Esther sa dingding. Kahit maputla na't halatang dinaanan ng panahon. Ang lumang mesa, ang duyan sa likod ng bahay, lahat ay naroon pa rin. Tay, ang dami palang alaala rito, ani Marisa habang hinahaplos ang isang lumang photo frame. Oo, anak. Dito kami nagplano ng lahat ng pangarap namin ng nanay mo. Sagot ni Pedring, halos pabulong. Tumitig siya sa pader kung saan nakapaskil ang isang listahan ng kanilang dating plano. Magtayo ng paaralan para sa mga mahihirap na kabataan. Bagamat hindi natuloy noon, ngayon sa kanyang pagbabalik, naramdaman niyang ito na ang tamang panahon upang muling ituloy ang nasimulan nila. Marisa, sambit ni Pedring. Ano kaya kung simulan ulit natin ang proyektong yun? Para sa mga batang walang kakayahang mag-aral, para sa kanila at para na rin kay Esther. Nag-isip si Marisa, tapos tumango. Gawin natin, tay. Isa na rin itong paraan para maipagpatuloy ang naiwan ni nanay. Sa bawat hakbang palabas ng kanilang lumang tahanan, bitbit ni Pedring at Marisa ang pangako na babalik sila upang tuparin ang kanilang bagong layunin. Isang proyekto para sa mga mahihirap na estudyante upang walang bata ang maiwan at lahat ay mabigyan ng pagkakataong makamit ang pangarap. Sa kanilang puso, alam nilang ito ang simula ng isang mas makulay at makahulugang bukas. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting nabuo ni Pedring at Marisa ang pangarap na matagal nang nasa isipan ni Esther. Sa tulong ng ilang mabubuting kaibigan at dating estudyanteng ngayoy mga profesional na, naitayo nila ang Esther Salameda Foundation. Ang layunin nito tulungan ang mga mahihirap na kabataan sa bayan. Mabigyan sila ng akses sa libreng edukasyon, school supplies at mentoring mula sa mga voluntaryo. Ang gusali ng foundation ay simpleng kubo nung una. Unit sa paglipas ng panahon, natulungan nila itong maging maayos at maginhawa para sa mga bata. Isang umaga, kasalukuyang nagbibigay ng aralin si Marisa sa isang grupo ng mga estudyante sa maliit na silid-aralan ng foundation. Si Pedring, na nakaupo sa gilid, ay masayang pinagmamasdan ang anak habang nagtuturo. Ang bawat salita ni Marisa ay puno ng malasakit at kaalaman, at ang mga batay tila buong atensyon na nakikinig. Tay, sambit ni Marisa sa pagtatapos ng klase. Tingin mo, proud na proud si nanay sa atin ngayon? Ngumiti si Pedring. Sigurado akong ngumiti ang langit nang makita niyang natuloy natin ito, anak.
Sa kabila ng lahat ng karangalan at papuring natanggap ni Pedring mula sa lokal na pamahalaan at mga organisasyon, nanatili siyang mapagpakumbaba. Sa bawat awarding ceremony, kapag inaabot sa kanya ang plake o tropeyo, lagi niyang sinasabi ang parehong linya. Salamat po, pero hindi po ako nagtrabaho para dito. Ang mahalaga po sa akin ay maipasa ang tamang aral sa mga kabataan at mapatunayan na kahit sino, gaano man kaliit ang tingin ng iba, ay may kakayahang magdala ng pagbabago. Ang kwento ni Pedring ay naging tampok sa mga pahayagan at mga balita. Ang dating janitor na pinagtatawanan ay ngayon isang bayani sa mata ng marami. Dumami ang voluntaryo ng foundation at ang kanilang mga kwento ay naging inspirasyon sa maraming tao. Ang ilang dating estudyante ni Pedring ay lumapit din upang magbahagi ng kanilang oras at kakayahan. Ang samahan ng mga guro, dating kawani, at mga bagong voluntaryo ay lalong nagpatibay sa kanilang advokasya. Isang araw, habang naglalakad si Pedring at Marisa pauwi mula sa foundation, dumaan sila sa tabi ng kanilang dating tahanan. Tumigil si Pedring, tahimik na tumitig sa bahay na puno ng alaala. Kahit wala na ito sa kanilang pag-aari, ramdam niya ang presensya ni Esther sa paligid. Marisa, hindi ko inakalang darating ang araw na makikita kong maayos ang lahat, ani Pedring. Noong bata ka pa, pangarap lang natin ito. Ngayon, masaya akong makita na natupad lahat ng pinangarap namin ng nanay mo. Tumango si Marisa, napapahid ng luha. Tay, kung hindi dahil sa iyo, hindi mangyayari lahat ng ito. Salamat po sa hindi mo pagsuko. Sa bawat taon na dumaan, nagpatuloy ang operasyon ng Esther Salameda Foundation. Naging modelo ito para sa iba pang bayan na gustong magtayo ng kanilang sariling programa para sa mahihirap na estudyante. Ang kwento ni Pedring ay lumaganap hindi lamang sa kanilang probinsya, kundi pati sa mga karatig lugar. Ang pangalan niya ay naging simbolo ng tagumpay ng simpleng tao na nagkaroon ng lakas ng loob upang magbago, tumulong at mag-iwan ng marka sa mundo. Sa huling bahagi ng kanyang buhay, si Pedring ay madalas nang makikitang nagpapahinga sa harap ng foundation, nakangiti habang pinapanood ang mga batang masayang nag-aaral. Ang dati janitor na walang ibang nais kundi linisin ang kanyang pangalan ay ngayon isang ama, mentor at inspirasyon sa marami. Sa bawat araw na lumilipas, alam ni Pedring na natupad na niya hindi lamang ang kanyang mga pangarap, kundi pati ang pangarap ni Esther para sa kanilang pamilya at sa komunidad. At sa huli, iniwan niya ang isang leksyon na hindi kailanman malilimutan. Ang pagiging marangal, kahit sa pinakamaliit na paraan, ay sapat na upang mabago ang mundo.